Magandang hapon po. Nakaposas at bulletproof vest si Alice Guo sa gitna ng bantay saradong paghatid sa kanya bukas sa pagdinig sa Senado. Pero kanina sumakit daw ang kanyang tiyan matapos makainom ng tubig gripo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia Ivan, sa gitna ng banta sa buhay ni dismissed Mayor Alice Guo ay handa raw ang PNP na ibiyahe siya patungong Senado bukas. Ayon naman po sa kanyang abogado ay itong si Alice Guo ay handang sumagot sa mga tanong ng mga senador pero gagamitin din niya yung tinatawag na right against self-incrimination para naman daw hindi niya maidiin ang kanyang sarili. Isang araw bago ang inaasahang pagdalo ni Alice Guo sa Senado, sumakit daw ang tiyan nito matapos uminom ng tubig gripo ayon sa PNP. Parang nagibago daw po doon sa tubig po na gripo po kasi may gripo po doon. So humiling po siya na kung po pwedeng makapagpasok po ng bottled water at ay pinagbigyan naman po yun. Sabi ng PNP, pwede rin siyang dalhan ng pagkain ng mga abogado. Ayon pa sa PNP, walang inaasahang kaanak na dadalaw kay Guo habang nasa PNP Custodial Center. Bukas sa pagbiyahe kay Guo mula sa Camp Crame patungong Senado, poposasan at pagsusuotin siya ng bulletproof vest. So we expect mo na by 8 a.m. po ay tutulak na po yung convoy. We will be providing po security package po to make sure po na magiging ligtas po yung pagta-transport mo po niya. Si Senator Sherwin Gatchalian, maraming gustong itanong kay Guo. Dahil nga sa sobrang laking Pogo Hub na ipinatayo sa Bamban, hindi pa klaro kung saan nanggaling yung pera. Magbigay ng detalye kung paano sila nakatakas at kung sino ang tumulong sa kanilang tumakas. Sabi ng abogado ni Guo, sasagot siya sa mga tanong. Pero sa tanong na ani ay ikapapahamak ng dating alkalde, meron daw siyang right against self-incrimination. Ayun nga ang dilemma kasi, di ba? Dahil wala sana problema yan. Kaya lang kung may kaso ka kasi, paano naman kung may mga salita doon na magiging incriminating laban sa'yo, magagamit sa'yo, laban sa husgado. Siyempre, hindi ko rin siya mapipilitin na sumagot kung ayaw niya sumagot. Sa tanong kung maaaring maging state witness si Guo, tutol dyan si Senador Gatchalian dahil batay raw sa mga dokumento at mga pahayag ng mga resource person na humarap sa pagdinig, siya umano ang sentro ng Pogo Hub sa Banban Tarlac at maituturing na most guilty. Hindi naman isinasantabi ng Justice Department na maging state witness si Guo kung makatutulong daw ito na mapanagot ang mas malaking tao sa likod ng Pogo operations. Kung matumbok natin at may makilala pa tayo mas malaking tao dito na nagpapalikod sa mga illegal activities ng Pogo, then she may become a state witness. Sabi ng NBI, may mga tao na raw na umaayos ng pagsuko ni Wesley Guo, kapatid ni Alice, na kamakailan lang ay nagpahayag daw na susuko ayon sa kanyang abogado. Sabi naman ng abogado ni Cassandra Leong na sa attorney Ferdinand Topacio, depende raw sa abiso ng kanyang mga doktor kung makakapunta si Ong sa Senate hearing bukas. Pero ani Topacio, mas gusto pa raw magpakulong ni Ong kesa dumalo sa Senate hearing at mapahiyaan niya. Nasa kustodiya ng House Quadcom si Ong habang may pagdinig kaugnay sa Pogo. Pero nasa ospital si Ong matapos bumaba ang kanyang blood sugar sa gitna ng pagdinig noong Miyerkules. Yes, Ivan, ngayon nga lamang pasado alas 5 ay lumabas na dito sa Custodial Center ang mga abogado po ni Alice Guo na sina Stephen David at Nicole Hamilla at kanila raw binigyan ng pag-backgrounder itong si Guo tungkol sa mangyayari sa Senado bukas. Ganun din, sinabi raw nitong si Guo na excited siya na makita itong si Sheila Guo bukas sa Senado. Ayos na rin daw ang kalagayan nito matapos sumakit yung tiyan kahapon. Ivan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Inamin ni Alice Guo na meron siyang kamukhang tauhan at sa tingin ng ilang source, nagpapakilos ang dating alkalde ng mga doppelganger na decoy raw para iligaw ang mga tumutugi sa kanya. Inamin din ni Guo na kakilala niya ang abogadong nagnotaryo ng kanyang counter-affidavit at nagsabing nagkita sila sa petsang napaulat
na nakalabas na siya ng bansa. Nakatutok si John Consulta. Nitong September 5, matapos i-turnover ng Indonesian Police si Alice Guo sa law enforcement groups ng Pilipinas, dinala ang dating alkalde sa immigration headquarters ng Indonesia. Habang hinihintay ang pag-release ng Indonesian immigration clearance na huling requirement para makabalik si Guo sa Pilipinas, sinamantala ng NBI ang ilang minutong kasama nila si Guo para makakuha ng impormasyon. Unang nagtanong si Attorney Joselito Valle ng NBI Special Task Force. Wala namang tao doon sa Senate po. Marami. Andun ba yung senador ni Lucia? Ang tinukoy ng NBI ni Attorney Galicia ay si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint. Nauna nang sinabi ni Galicia na nakaharap niya si Guo noong August 14. Nang tanungin ng NBI agent si Guo kung kailan sila huling nagharap. Kailan kayo nagharap? Kasi Sunod na nagtanong si Attorney Lito Magno, NBI Assistant Director for Investigation Services, na nagpakita ng litrato ng anyay doppelganger o kamukha ni Guo. Ano po, saan po yan? Tao po yun. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po yun. Slimmer version. Ayon sa isang source, naniniwala silang may pinakikilos ng mga doppelganger ang alkalde at pinasasakay sa kanilang mga sasakyan para magsilbing decoy at mailigaw ang mga mahabol na otoridad. Ayon kay Attorney Yellen Agus, hepe ng NBI Violence Against Women and Children Division, sinabi sa kanya ni Guo na hindi niya kapatid si Sheila Guo, bagay na nauna nang sinabi ni Sheila sa Senado. Muling nagtanong si Valle ng NBI Special Task Force kung kumuha na ba ng NBI clearance ang alkalde. Baka sa mga visa applications. Pero sure ako na once ako kumuha sila. Once? Anong mga taon? No, sure. Bago ka maging mayor or mayor ka na? Hindi ko masyado. Baka before. Sa NBI clearance, nakuha ang fingerprints ng isang Alice Guo na ikunumpara sa nakuhang fingerprints ng isang Guo Huaping at lumabas na tugma o pareho ang mga ito ayon sa NBI. Kasalukuyang nakakulong si Guo sa PNP Custodial Center sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sinusubukan po namin kunin ang panig ni Attorney Galicia, ngunit hindi siya sumasagot sa aming tawag. Sarado rin ang kanyang bahay at law office na aming puntahan. Arestado sa Bulacan ang itinuturong suspect sa pamaril sa isang magkapatid sa Valenzuela. Patay ang isa sa mga biktima na nagturo umano ng drug suspect sa pulisya. Nakatutok si Bea Pinlac. Mamamasyal lang daw sana sa Marilao, Bulacan ang 28 anyos na lalaking ito nang inaresto ng pulisya. Siya kasi ang tinuturong salarin sa pamamaril sa magkapatid na lalaki sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela. 3 buwan na ang nakalilipas. Patay ang 51 anyos na lalaki na kinilalang si alias Iking matapos barilin sa ulo at may dibdib. Sugatan naman ang kanyang nakababatang kapatid ng barilin sa kanang paa. Base sa salaysay ng sugatan, nakarinig siya ng mga putok ng baril. At sa paglabas niya ng kanilang bahay, nakita niya na lang yung kapatid niya na nakahandusay sa may kalsada. Nakita niya rin yung suspect noon na binaril din siya nang makita siya nito. May nakaabang din daw na motor kung saan sumakay ang suspect matapos ang pamamaril. Ayon sa mga otoridad, ang magkapatid na biktima sangkot umano sa iligal na droga na naging informant din ng pulisya. May ilang drug suspects daw na ininguso si Iking at matapos ang ilang araw nangyari ang brutal na pamamaril. Ilang buwan umanong nagtago ang suspect matapos ituro ng biktimang nakaligtas, natunton at minanmanan siya ng pulisya ng higit 1 buwan bago nahuli. Itinanggi naman ng suspect na may kinalaman siya sa krimen. Napagbintangan lang ako. Wala naman po tayong ginagawang masama. Tayo po nagdadala ng kasalanan ng iba. Reklamong murder at attempted murder ang isinampa laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.
Kritikal ang lagay ng ilan sa mga alagang aso na nasuffocate sa usok matapos ang sunog sa San Juan City. Ang ilan sa mga nasaklolohang aso nasawi kinalaunan. Nakatutok si Katrina Son. Isa-isang inihiga ng fire volunteer sa mga asong ito kasunod ng sunog sa isang bahay sa Barangay Santa Lucia, San Juan City. Ang ilan sa fur baby kinailangang bigyan ng atensyong medikal matapos masuffocate sa usok. Kwento ng isang fire volunteer, nagsimula ang apoy sa isang kwarto ng bahay. Some small fire involving a single room ng isang big house, tapos yun, nandoon yung mga dogs niya. Sobrang dami. Mga pets nila. Tumulong na rin daw ang asawa ng veterinaryo para mas mapabilis ang pagtulong sa mga aso. Base sa nakalap nilang datos, aabot sa 70 ang alagang aso ng nasunugan. 4 dito ang namatay, 4 ang naging kritikal at hanggang 30 ang nasuffocate. Muli nilang binalikan ang mga asong nasunugan. Dito nalaman niyang may dagdag pang 3 aso na kritikal hanggang ngayon. Nakakalungkot din umano na namatay rin kinalaunan ang isa sa 4 na asong naisalbak. Sinubukan naman ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga nasunugan, ngunit tumanggi sila. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa kabila po ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na iban ang lahat ng pogo, may ilang nag-ooperate pa rin daw at lumipat lang daw ng lugar. Ang sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, humihingi sila ng tulong sa pulisya at LGU para mahuli ang mga pogo at scam farms. Nanawagan din ng isang kongresista kay Interior Secretary Benhur Abalos na agad ipasara ang natitirang 200 illegal na pogo at utusan naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang NBI na tumulong. Sinusubukan pa namin kunan ng payag sina Abalos at Remulla. Unang sinabi ng Bureau of Immigration na binigyan ng hanggang October 15 ang 100,000 dayuhang tauhan ng pogo sa bansa na i-downgrade ang kanilang work visa para hindi ma-deport. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Marcos na dapat wala ng pogo bago matapos ang taong ito. Mahigit 10,000 at 400 ang sumabak sa unang araw ng 2024 bar examinations. Nakatutok si Von Aquino. Masayang sinalubong ng well-wishers ang mga bar examinee papasok sa UP Diliman sa Quezon City. Gayon din sa San Beda University at University of Santo Tomas. Nakabilang sa 13 local testing centers sa bansa para sa 2024 bar exams. Ayon kay Associate Justice Mario Lopez, chairman ng 2024 bar examinations, mula sa mahigit 12,000 applicants, 10,483 ang tumuloy sa pagsusulit ngayong araw. Mas mataas kumpara sa 10,400 examinees sa Day 1 ng bar exams 2023. Of course, we are a little bit higher because it was a carryover of those who did not make it or failed in the previous bar exam. Digital format ulit ang exam pero tiniyak ng Supreme Court na ligtas ang sistema mula sa pandaraya. May multiple examiners din daw kada subject kaya mas mapabibilis ang checking. Dahil dito, inaasahan ng Supreme Court na sa Disyembre ay mailalabas na ang resulta ng bar exam. Sa January 24, 2025 ang oath-taking ng bar passers. Payo ni Associate Justice Lopez sa bar takers. Balance your physical and mental health. There is no good health without good mental health. Kailangan natin yan. May exams pa sa September 11 at 15, pero may contingency plans naman kung sumama ang panahon sa mga araw na yun. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Dahil birth season na, nagparamdam na ang American music legend na si Mariah Carey. Nag-post sa social media si Mariah ng maagang pamaskong pagbati para sa mga Pinoy. Kalaki pang isang link sa kanta niyang All I Want for Christmas is You. Bati niya, it's that time of the year na para sa Pilipinas. Wish din niya ay safe and well ang mga Pinoy. Hindi na lang team labas ang mga turista para magpa-picture sa The Mansion sa Baguio City. Bukas na po sa publiko ang summer residence ng First Family at ang Presidential Museum sa loob. Silipin po yan sa Pagtutok Live ni Claire Lacanilao-Dunca ng GMA Regional TV. Claire?
Pia, formal na ngang ipinasilip sa publiko ang Presidential Museum of the North sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Baguio City. Bukas na ang gate ng The Mansion sa publiko, ang summer residence ng First Family sa City of Pines. Masisilayan na ng publiko ang Presidential Museum na may 7 gallery at tampok ang iba't ibang kontribusyon ng mga naging pinuno ng Pilipinas. May guide kada silid na nagpapaliwanag sa mga art display at kasaysayan ng mga nagdaang administrasyon. Naroon din ang portraits ng mga dating First Lady. People can come inside and take pictures inside so that the people can learn about their history, about the presidents. This is also very important in unification. 20 people capacity. So, 1, to protect the artifacts. 2, to make sure that you enjoy and you really learn from the experience. Malaking tulong nga itong pagbubukas sa publiko ng Presidential Museum dahil malaking tulong ito hindi lang sa turismo kundi malaman ang mayaman na kasaysayan at kultura ng bawat namuno dito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, malaking tulong ito para mas mapaunlad ang kasaysayan at kultura ng bansa. Mabibigyan ang ating mga turista, both international and local, an insight into the histories and legacies of our presidents. Tiniyak din ng kagawaran ang pagsasaayos ng mga infrastruktura para mas maging accessible ang iba't ibang tourist destinations. We will make sure na masasali sa tourism circuit yung Heritage Mansion po na ito. Pia, bukas naman ang Presidential Museum dito sa The Mansion mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. tuwing Martes hanggang Linggo. Mas maganda raw kung mag-book online. Pia. Maraming salamat, Claire Lacanilao, Dungka ng GMA Regional TV. New sports heroes na posibleng maging world champion sa mga dapat abangan sa NCAA Season 100. Tiyak daw na mangingibabaw ang tiyaga at katatagan ng mga atleta ayon kay GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon. The resilience and perseverance are marks of the true spirit that shaped the human being. The pillars of strength that define NCAA, the first athletic league of our country, established in 1924. Sa Game 1 ng men's basketball na naig ang Season 99 defending champions na San Beda Red Lions kontra sa Season 100 host school na LPU Pirates sa score na 79-63. Wagi naman ang Benil Blazers kontra sa Mapua Cardinals sa Game 2 sa score na 78-65. Matindi rin ang laban ng San Sebastian Stags at Letran Knights kanina. Nanalo ang Stags sa score na 91-84. Sa laro naman ng Arellano Chiefs at EAC Generals, natapos ang laban sa score na 87-80. 80 ang sugatan sa riot sa pasilidad ng BJMP sa San Mateo, Rizal. Ang ugat ng gulo, tutol ang ilang nakakulong na maging cashless sa loob. Nakatutok si Katrina So. Pamumukmok sa mga selda, pambabato at paninira ng mga gamit. Dito humantong ang noise barrage na sinimula ng 7 persons deprived of liberty o PDL sa San Mateo Rizal BJMP alas 6 ng gabi noong Biyernes para tutulan ang ipapatupad na cashless transaction sa kulungan. Mga coupon na raw ang gagamitin sa loob imbes na cash o pera. Para makaiwas nga po sa corruption, of course mas transparent ang transaction sa loob ng jail, wala ng cash. Ayaw po nung mga leader doon sa jail na yun. Bukod sa may mga nasirang gamit na itinuturing na government properties, umabot sa 60 PDL at 20 tauhan ng San Mateo BJMP ang nagtamo ng minor injuries. Nagpadala tayo ng mga response team para mag-negotiate. Ayaw pa rin nila kumbaga itigil yung kaguluhan. Tumagal hanggang alas 3 ng madaling araw ng Sabado ang negosasyon. Sabi ng San Mateo BJMP, hindi muna ipatutupad ang cashless transaction sa loob. Pag-uusapan daw muna ito para mas maintindihan ng lahat. Pero dahil sa mga nasirang gamit na inaayos na, pinag-aaralan ng BJMP ang mga reklamong maaaring isampa sa mga pasimuno ng gulo. Nakataas pa rin ang code red sa pasilidad. I-assure lang namin ang families ng PDL at
doon sa San Mateo area na yan na ito po ay kumbaga na-resolve naman, wala namang malubhang na sugatan, walang namatay at safe naman. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Isang misa, prosesyon at salo-salo ang isinagawa sa pagdeklara ng patrona ng Intramuros. At mula sa Maynila, nakatutukla si Dano Tingkungko. Dano? Pia, sabay nga sa kaarawan ng Birhen Maria ngayong araw ang unang pista opisyal sa Intramuros ngayong araw para kay Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Sa maraming paraan, isang muling pagsasabuhay ng debosyon sa Birhen na natulog matapos ang World War II. Makasaysayan ang araw na ito para sa San Agustin Parish sa Intramuros, Maynila. Bukod sa unang pagkakataon itong ginunita ang pesta para kay Nuestra Señora de la Consolación y Correa, ngayon din siya opisyal na idineklarang patrona ng Intramuros. The feast day celebrations of Our Lady of the Consolación y Correa shall be celebrated every year on the second Sunday of September at the Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Consolación y Correa, San Agustin Church, Intramuros, Manila. Buong weekend ang tinaguriang Dulce Septiembre o Sweet September, may misa at prosesyon at sinabayan ng salo-salo tulad ng Boodle Fight sa labas ng San Agustin Church. Very significant po ito, hindi lamang po sa Intramuros kundi sa buong Kamaynilaan. Ang San Agustin Church ay kasama po yan lagi sa mga tourist destination. Magiging malaki pong bahagi ang kapistahan. Inaasahang mapapasigla pa ng pista ang turismo sa Intramuros. At para sa simbahan mismo, muli ring naisabuhay ang debosyon sa Birhen na tumamlay matapos ang World War II. During the World War II, all churches, all residences are bombed except San Agustin. Why? Nagtatago dito Amerikano. Pre-war, malakas ang debosyon. After war, lahat ng mga residente, lahat ng mga simbahan nasira, nawala ang mga deboto dito. Nawala yung debosyon. At Pia, bilang pagtuldok o pagtatapos ng Dulce Septiembre weekend, bilang pagpugay o pagbibigay-pugay kay Nuestra Señora de la Consolación y Correa, sa ngayon ay nandito tayo sa tabi ng Manila Cathedral, tabi ng Plaza Roma. Inaabangan ang pagdating ng imahen ng Birhen na manggagaling ng San Agustin Church at pansamantala munang titigil dito sa Manila Cathedral para basbasan ng insenso bago naman yan umikot sa palibot nitong Intramuros. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mga kapuso, pumasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isa sa dalawang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli itong namataan 1,340 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Wala itong direkta epekto sa bansa sa ngayon, pero posible maging bagyo sa mga susunod na araw. Pinalalakas ng LPA ang habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang isang LPA nananatili sa labas ng PAR sa silangan ng Mindanao. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rain sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa hapon. Moderate to intense rain sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Posible rin ang mga pagulan sa Metro Manila. Mula September 5 hanggang October 5 ay National Teachers Month. Ala ito sa sakripisyo at dedikasyon ng mga guro. Isang propesyong hindi biro. Ngunit para sa ilan, gaya ng aming nakilala ay pwedeng pag-aanin, lalo ng kung aksama ay mga batang makakulit. Yan ang Papa Good Vibes ni EJ Gomez. Si tatay ang hali? Hala, nabago na pala ang role ni tatay? Eh, si nanay, ilaw pa rin ba ng tahanan? Si nanay naman ang ano? Ibon ng tahanan? Ano na? Ano na?
Buti na lang at hindi ito sineryoso ni Teacher Frederick ng San Fernando Elementary School sa Romblon. Nabigla po talaga ako, ma'am. Kumbaga, ha? Tapos may sumigaw ng ibon. Ha? Nakakasyak po talaga. Ilan lang ito sa mga aliw na moments sa classroom ni Teacher Frederick, aka Inday Kalipay sa kanyang page, kung saan bida rin ang kanyang mga bibo at makulit na grade 1 pupils. Extra effort daw talagang turuan sila at makuha ang atensyon. Sawa. Siyempre man, pag nakikita ng mga bata na parang wala kang gana, wala kang energy, nakikita ko rin sila na parang ang lalamya, ang tatamlay. Sa 8 kalahating taon na nagtuturo siya, isang important lesson ang kanyang natutuhan. For me, the best visual aid or resources na maibibigay sa bata ay yung ating sarili. Ang ating pagiging resourceful, ang ating pagiging creative, at the same time ang ating pagiging cheerful na siya nagbibigay ng happiness sa teaching and learning process. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hindi na postpone ang weekly Zumba session ng isang Zumba group sa Hagonoy, Bulacan. Kahit nasa gitna ng baha, tuloy sa paggiling ang grupo. Sinamantala raw kasi nilang maaraw na panahon kahit may baha pa. Paalala po ng Department of Health, iwasan hanggat maaari ang paglusong sa baha dahil sa banta ng leptospirosis. Down to the final race na ang runners ng Running Man Philippines Season 2. Bukod sa surprise appearance ni OG runner Ruru Madrid, dapating abangan ang magiging ultimate runner this season. Narito ang aking chika. Nakasama ng Pinoy runners sa challenges at kulitan sa Running Man Philippines Season 2, ang Kapuso, Sparkle at Korean Stars. At sa final race ng Running Man Philippines Season 2, 안녕하세요! Surprise guest ng runners, ang Season 1 OG runner na si Ruru Madrid, na nagpahirap sa runners. Nagtagumpay naman siya dun sa pagpapahirap niya sa amin for a while. For mga few minutes. Pero parang feeling ko nag-enjoy siya nun. Pero sa huli, nabuking ng runner si Ruru at naging fun reunion ang episode. Halo-halo raw ang feelings ng Season 2 runners sa finale ng kanilang programa mamaya. Habang nasa 2024 Korea Travel Fiesta sa Makati City, nagkwento sina Glyza De Castro, Kokoy De Santos at Buboy Villar na malaking pahirap man daw ang lamig ng winter sa pagsabak nila sa challenges. Marami naman daw silang magagandang memories. Nasarap kumain, so lumobo ako ng bongga. Nung pag-uwi namin, ngayon nagbawas-bawas na ako ulit eh. Ang memories, kanila raw nabitbit. Pero ang runners, may mga naiwan din daw sa South Korea. Babalikan ko po pala yung tumbler ko na iwan ko sa hotel. May pangalan na Buboy. Shades, relo, ano yun? Chinela pala? Gold. yung diwa niya naiwan niya doon. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.